Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Gusto kong manakit. Hindi man lang kami nakapag-usap ng matagal upang makapagpaliwanag ako at malaman kung bakit niya ako pinagpalit sa Harold na yon. At ang mas nakakagalit pa ay nang tawagin ni Vince ang lalaking yon ng Papa Harold. "Bro, ang aga yata nating uminom ah. May problema ka ba?" Saad ni Alvin. Nagkita kami ni Ramona at pinakilala niya ako sa aming anak. "Wow, that's good news bro. Pero bakit parang gusto mong pumatay dyan sa itsura mong yan?" Umepal na naman ang Harold na yon. "Alam mo ba, my son called him Papa?" Galit kong wika. "Relax man. Alam naman nating sa kanya lumaki ang bata. Natural lang na tawagin siyang Papa." Litanya niya sa akin. "No way man. Ako ang ama. Dapat ako lang ang daddy niya at wala nang iba pa." Inagaw na nga niya sa akin si Ramona. Gusto niya pati anak ko agawin pa niya. "Magkakamatayan muna kami pare." Galit kong wika. "Kalma ka lang bro. Mapag-uusapan yan. Anyway bro, may bago ka bang nakuhang impormasyon tungkol kay Harold at kay Ramona? Or kahit anong impormasyon sa mga Miranda?" "Sorry bro. Medyo nahihirapan kami sa ngayon. Pero wag kang mag-alala. At makakakuha din kami ng butas para malaman kung ano ang kaugnayan ng mga Miranda kay Ramona." Wika niya. Sinaid ko ang alak sa aking baso at hinagis ang baso sa dingding ng bar sa second floor. "Wow pare, wag ganyan. Baka matakot mga customer ko dito. Chill ka lang, okay?" Gulat niya sabi. "Sorry pare, nadala lang ako ng galit ko." Wika ko at sabay tayo. Mas mabuti pang umuwi na lang muna ako. Pababa na ako sa hagdanan nang may mapansin akong dalawang babae na nakaupo sa sulok sa first floor ng bar. Hindi ako maaaring magkamali, si Ramona yon at ang kanyang kaibigan. Bumalik ako sa aking pwesto at pasimple akong nakamasid sa kanila. "Oh bro, akala ko nakaalis ka na. Bakit nandito ka pa?" Saad niya. Hinila ko siyang paupo sa tabi ng silya ko para hindi siya mapansin ni Ramona. "Shh! Pare, tingnan mo, ayun sa baba. Si Ramona, andito siya kasama ng kanyang kaibigan." "Oo nga bro, puntahan mo na. Pagkakataon mo na to habang wala pa siyang bantay." Wika niya. Tama nga siya, pagkakataon ko na to para magkausap kaming dalawa. Pagbaba ko ng hagdan, lalapit na sana ako nang biglang dumating si Harold at kitang-kita ko kung paano siya niyakap ni Ramona. Sa sobrang galit ko ay napasugod ako sa pwesto nila at hinaklit ko sa braso si Ramona palayo kay Harold. Nagulat sila sa aking ginawa, pati si Alvin ay napatakbo sa pwesto namin upang pigilan ako. "What's wrong with you dude?" Wika ni Harold. Sabay hila kay Ramona palayo sa akin at tinago sa likod niya. Hindi ako kumibo, ngunit inundayan ko siya ng suntok sa mukha, kaya mabilis na bumagsak sa sahig si Harold. Susugod pa sana ako sa kanya, ngunit mabilis ako naawat ni Alvin at ng isa sa kanyang bouncer. "Bro, ano bang ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo?" Galit na wika ni Alvin. Tumayo si Harold at sinipa ako sa sikmura dahilan ng pagkabagsak ko at halos hindi na ako makahinga sa ginawa niya. "Oh my God, magsitigil kayo!" Sigaw ni Ramona. Tumayo ako at akamang babanatan si Harold, ngunit nahawakan na kami ng mga bouncers sa club ni Alvin. "Nagkakamali ka ng binabangga!" Sigaw ni Harold. "Hindi ako natatakot sa'yo." Bulyaw ko sa kanya. "Magsitigil kayo! Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kayo nagsasakitan?" Galit na sigaw ni Ramona sa amin. "Pumpkin, okay ka lang ba?" Tanong ni Ramona kay Harold habang pinupunasan ang dugong tumutulo sa gilid ng nguso niya. "Bro, pagpasensyahan nyo na. Nakainom na kasi at may tama na. Ako nang bahalang kumausap dito."
Ako na rin ang humihingi ng paumanhin sa inyo sa ginawa ng kaibigan ko. Hinging paumanhin ni Alvin sa kanila. Nakita kong niyakap ni Ramona si Harold mismo sa harapan ko na dahilan ng lalong pagngingit-ngit ko sa galit. Sobrang selos ang nararamdaman ko. Mas lalo ako nagselos nang gumanti ng yakap si Harold at hinagkan si Ramona sa kanyang noo. Iwinaksi ko ang mga kamay na nakahawak sa akin at mabilis na tinalikuran ang mga kaharap ko. Tuloy-tuloy ako sa parking lot at pinagsisipa ko ang gulong ng sasakyan ko nang makarating ako dito. Hindi ko na malaya na nakasunod na pala sa akin si Alvin. "Bro, bakit mo yun ginawa?" wika niya. Sobrang selos ko sa nakita ko, kaya di na ako nakapagtimpi at binigwasan ko ang tarantadong yun. "Mali ang ginawa mo, lalo na sa harapan pa ni Ramona," saad niya. "Alam ko, nadala lang ako ng galit ko. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang hihingi ng paumanhin sa kanila, pero hindi lang sa ngayon." Hindi ko napigilan ang aking sarili sa sobrang selos ko ay napasugod ako at sinuntok sa mukha ang Harold na yon. Sobrang selos na ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko sinasaksak ako sa aking puso sa tuwing nakikita ko silang sobrang sweet. Nagpupuyos ako sa galit, lalo na pag nakikita kong nagyayakapan pa sila. Alam kong wala akong karapatang umakto ng ganon, pero hindi ko talaga kayang pigilan ang selos na nararamdaman ko. Alam kong nagalit sa akin si Ramona, sana'y mapatawad niya ako. Nang makaalis si Miguel ay nanatili muna sila sa bar para palamigin ang sitwasyon. "Hindi mo na lang sana siya pinatulan, kuya. Halata namang nakainom na siya," wika ni Ramona. "Sinuntok niya ako sa mukha, Munchkins. Sa mukha," wika ni Harold sabay turo sa kanyang mukha. "Kahit na, sana inintindi mo na lang. Lasing nga kasi yung tao," saad niya na medyo naiinis. "So, kasalanan ko kung bakit niya ako sinuntok, ganun ba? Pinagtatanggol mo yata sa akin yung lalaking yun, ha? Hay nako, wala akong kinakampihan sa inyo, okay? Ang sa akin lang naman, dapat tayo na lang ang umiwas," saad niya. "Gagong yun, halata namang selos na selos sa akin. Ewan ko sa'yo, umorder ka na nga lang na may inom mo," inis niyang saad. Habang nagiinuman sila ay nilapitan sila ni Alvin. "Harold pare, ako na ang humihingi ng paumanhin sa ginawa ng kaibigan ko. Nakainom na kasi kaya lasing na." "Wala yun, kaya lang sa susunod na gawin niya ulit yun, may kalalagyan na siya." "Pumpkin stop," saad ni Ramona. "Hindi kanya pwedeng haklitin lang sa akin para ilayo. Wala siyang karapatang gawin yon at wala din siyang karapatan para saktan ako," wika ni Harold. "Alam ko pare, kaya nga ako nang humihingi ng pamanhin sa nangyari. Ako na rin ang kakausap sa kanya pag nahimasmasan na siya," litanya ni Alvin. "Kalimutan na natin ang nangyari, basta wag na lang sanang mauulit pa," saad ni Harold. "Makakaasa ka pare. Umorder lang kayo ng umorder, wala kayong iintindihin sa bills. Ako nang bahala dyan." "Alright, thanks man, cheers," sabay taas ng kanilang baso. "BFF, grabe, ang haba ng buhok mo ha. Selos na selos talaga kanina si Miguel. Diyos ko, parang gustong lamunin ng buong buo ang kuya mo," natatawang wika ni Donna. Hindi siya kumibo pero sa isip at puso niya, sobra ang saya niya. Pasalamat siya dahil naawat kami. Kung hindi, pinaglalamayan na yun ngayon, saad ng kapatid niya. "We, di nga. Layo nga nang narating mo kanina sa isang suntok pa lang," pangungutya ni Donna. "Baliw ka ba? Tingnan mo nga, parang di naman ako nagalusan. Parang babae kung sumuntok ang gagong yun." "Asus, tingnan mo nga yung pagmumukha mo tumagilid. Halos malagas nga lahat ng ngipin mo sa lakas ng suntok sa'yo ni Miguel." "Hoy, mukhang pagong. Para sabihin ko sa'yo, kagat lang ng lamok ang naramdaman ko kanina sa suntok niya." "Oo nga, lamok lang. Higanting lamok." "Pwede ba tumigil na kayo? Baka mamaya magkapikunan pa kayo niyan eh. Hindi na ako magtataka kung isang araw kayong dalawa magkatuluyan," pangaasar niya. "No way!" sigaw ni Harold. "Pwede ba, BFF?
Mangilabot ka nga sa pinagsasasabi mo. Ew! Wow ha, parang ikaw pa ang dehado sa lagay na yan ha. Mahiya ka nga sa sarili mo, Pagong. Ikaw ang mahiya, no? Di hamak naman na mas gwapo at kaibig-ibig si Miguel kesa sa pagmumukha mo. Pangaasar ni Donna. Aba talagang, tumigil na sabi kayo, iiwanan ko na kayo dito. Singhal ni Ramona. Paano sasabihin ni Ramona kay Miguel na wala siyang dapat ipagselos kay Harold dahil kapatid niya ito? Kung pwede nga lang sabihin na niya, pero kailangan pa niyang subukan ng binata kung hanggang saan siya nito kayang ipaglaban. Makapasa kaya siya sa pagsubok na iyon? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!